Aabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas. At nakatutok doon live si June Veneracion. June. Ivan, ngayong wala ng baha at hindi na maulan, mas kita na ngayon yung iniwang epekto ng nagdaang kalamidad sa ilang bayan na aming inikutan dito sa Batangas. Malakas na agos ng ilog na may kasamang mga putol na puno ang humambalo sa spillway na ito sa bayan ng Laurel sa Batangas sa kasagsagan ng nagdaang kalamidad. Ilang araw ang lumipas, ito na ang itsura ng spillway. Malaking pinsala ang inabot nito. Pag umulan talagang nakakatakot na. Matagal-tagal na naman yan bagong madaanan. Sa taya ng Laurel LGU, nasa 125 million pesos ang pinsala sa kanilang infrastruktura. Sa pagbuti ng panahon ay pagkakataon din para alisin ang putik sa daan na nagmula sa mga bundok. Sa bayan ng Agoncillo, isang malalim at malawak na bitak sa lupa ang iniwan ng malakas na agos ng baha. Yung bagyong Cristino, yung main road lang na, diba, ito hindi. Di ang laki ng perwisyo nito sa inyo. Malaki, sir. Dalawang magkadugtong na kalsada ang pinaguho ng baha. Kakaayos lang ng mga ito matapos wasakin ng bagyong Cristinong nakarang taon. Tapos wasak na naman ngayon. Ang layo na iniikutan namin. Daang motor laang. Malubak at maputik na kalsada sa loobang barangay ang alternatibong ruta ngayon ng mga motorista. Isa itong barangay Bilibinwang sa matinding na pinsala ng nagdaang kalamidad dito sa bayan ng Agoncillo. Nagsimula lang daw ito sa maliit na bitak hanggang sa lumaki ng lumaki dahil sa ragasan ng tubig. Hanggang sa bumagsak yung dalawang magkadugtong na kalsada dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, nasa 200 milyon pesos ang halaga ng mga nasira nilang infrastruktura. Mahigit 500 pamilya ang nag-evacuate dahil sa masamang panahon. So far po ay kinakaya naman po natin at kahit naman po paano ay may mga tumutulong sa atin. Basta ho sama-sama kakayanin po. Sa Batangas City, nakuna ng isang used scooper ang buwis-buhay na pagtawid sa ilog ng isang jeep nitong Huwebes. Mabuti na lang at merong nagbagandang loob ng mga residente na tumulong para mapunta sa ligtas na lugar ang jeep. Ivan, sabi ng lokal na pamahalaan ng Laurel ay nangako sa kanila ang Department of Public Works and Highways na sa loob ng 2 linggo ay maaayos na itong kanilang spillway para makadaan na ang mga sasakyan. Ivan. Maraming salamat, June Veneracion.